Abalang-abala ang palengke ng araw na iyon. Maingay ang paligid. Halo-halong sigaw ng mga tindero at tindera ang maririnig. Humahalo sa tunog ng mga dumadaang tricycle. Ang mga mamimili ay paikot-ikot. Namimili ng mga gulay, isda, karne, at iba pang paninda. May ilan pang batang nagtatakbuhan sa makikipot na daan. Habang ang ibang matatanda naman ay abala sa pakikipagtawaran. Sa isang sulok ng palengke, sa ilalim ng isang lumang tolda na butas-butas, nakaupo si Aling Berta. Kulubot na ang kanyang balat at halos hindi na maiunat ang likod dahil sa katandaan. Ang kanyang buhok ay mahaba ngunit puro puti na. Nakapusod dito sa likod ng kanyang ulo. Nakasalamin siya ngunit hindi nito naitago ang lalim at malalim na eyebag sa kanyang mga mata. Inihanda niya ang kanyang mga gamit. Sa kanyang harapan sa ibabaw ng isang kahoy na lamesa ay may isang puting papel, platito, isang baso ng tubig, mga bote ng langis at isang nakasinding itim na kandila. Ito ang kanyang mga gamit sa pagtatawas at panggagamot sa kanyang mga nagiging pasyente. Upang matukoy kung may sumpa o kulam ang isang tao. Sa hindi kalayuan, ay papalapit ang magkaibigang Lorena at Maris. Yak! Bakit mo ako dito dinala, Maris? Nakakadiri naman ang lugar na to. Ano ka ba? Hinaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Nakakaya. At ikaw, hindi ka nahiya sa akin? Ang sabi mo, dadalhin mo ako sa isang magaling na manggagamot. Pero bakit dito mo ako dinala? Ano to? Joke ba to? Hindi to biro, ano ka ba? Sabi ko nga sa'yo magaling si Aling Berta. Marami na nagamot at natulungan yan. Marami. Siguro nga madami na siyang nagamot. Yung mga helpless at utu-utong gaya mo. Diyos ko naman, Maris. Hindi na ito panahon ng mga engkanto at mangkukulam. Kung hindi ka naniniwala, bakit ka sumama sa akin? Buwang ka ba? Sa totoong doktor mo ako dalhin, Gaga. Napakaanghang mo talaga magsalita. Pero sige, dahil kaibigan kita, kaya kitang pagpasensyahan. Ang arte mo! Akala ko pa naman totoo kang kaibigan, pero para mo akong ininsulto dahil sa ginagawa mong to. Kung ayaw mong maniwala, pwede ka namang umalis na lang. Umuwi ka na sa Maynila. Hindi na kita tutulungan dyan sa problema mo. Bahala ka dyan. Mabubulok ka na lang, ayaw mo pang magbaka sakali. Wala namang mawawala sa'yo kung susubukan mo. Iritable na si Lorena. At hindi komportable sa init ng araw at sa maingay na palengke. Nakasimangot na ang kanyang muka. At paminsan-minsang umiirap habang nag-uusap sila ng kanyang matalik na kaibigan. Nang makita ang inis sa mukha ni Maris, napahaplo siya sa kanyang braso at kinamot ang matagal na niyang pinoproblemang karamdaman. Matagal nang may iniindang allergy ang dalaga sa kanyang bewang. May malilit itong mga butlig. Nagnanaknak at namamaga. Nagsimula lang yun sa isang butlig na parang tigyawat. Pero lumala nang lumala sa loob ng halos isang taon. Sa kabila ng lahat ng ointment at gamot na kanyang nasubukan, hindi ito gumagaling. Humalat ito paikot sa kanyang bewang. Mahapdi at mainit yun. Hindi magamot-gamot ang sakit niya. At hindi maipaliwanag ng kahit na sino mang doktor. Si Maris sa kabilang banda ay halatang kinakabahan ngunit malakas ang kumpiyansa niya na mapapayag ang kanyang kaibigan. Dahil umaasa siyang matutulungan ito ni Aling Berta, isang kilalang albularya sa kanilang baryo. Napatingin siya sa kaibigan. Kitang-kita niya ang pangangati at sakit na dinaranas nito. Kaya maski masungit ito at sinisinghalan siya, hindi niya magawang patulan ito. Alam niyang hindi kailanman aaminin ni Lorena na desperado na siyang gumaling. Pero kitang-kita ito sa bawat galaw niya. Sa paraan ng paghawak niya sa kanyang balat. Sa lihim na pagkamot na pilit niyang itinatago.
Nang makalapit na sila ng tuluyan sa tolda ng matanda, nakita nilang dalawa kung paano manggamot ang matanda. Pinaupo nito ang isang batang lalaki sa harap niya at marahang binasbasan nito ng langis sa noo, pulso at batok. Huwag kang matakot. Hayaan mong ipakita sa atin ng tawas kung ano ang sakit mo at kung bakit ka nagkakaganyan. Kinuha niya ang papel at dahan-dahang pinatakan nito ng langis. Pagkatapos inilapit yun sa kandila at pinadilaan sa apoy. Sapat lang upang mag-init ito nang di nasusunog. Tahimik itong umusal ng isang dasal. Habang unti-unting nalalagyan ng itim na usok ang papel. Nang itaas niya ito, nakita niya ang kakaibang hugis na nabuo dito. Ang matandang babae ay napatingin na matagal. Pinag-aralan ng anyo ng mga ito. Isang malabong mukha ang nabuo. Mahaba ang buhok at may matang tila ng lilisik. May nagpapahirap sa'yo. Nagbulungan ng mga taong nakapalibot sa tolda. Hinihintay ang kasunod na sasabihin ng matanda. Makikita sa kanilang mga mata ang pagkabilib dito. Pero hindi si Lorena. Napatanungan nanay ng bata kung sino may kagagawan nun sa kanyang anak. Muling tumingin ang matandang babae sa papel. Sa loob nito isang bagong hugis ang lumitaw. Isang kamay na waring may hawak na tali. Isang palatandaan na isang nilalang na nagpapahirap hindi lang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Isang bagong mangkukulam at ikaw ang kanyang pinagpapraktisan. Narinig mo ba yun? May nagpapahirap daw sa bata. Isang mangkukulam? Kaloka ha? Lahat naman yata ng mga ginagamot ng ganyan mga nakulam. Ayos parang eksena lang sa pelikula. Pwede ba hinaan mo yung boses mo? Baka marinig ka nila. Ano naman? Hindi ba't nakakatawa naman talaga na may naniniwala sa ganyan? Nakita mo ba yung papel? Natural gagawa yun ng kakaibang figura, uusok yun no? Tapos sasabihin mangkukulam? Nakakaawa naman ang batang yan. Nagkaroon ng utu-utong magulang. Ano ba? Pabayaan mo sila kung gusto nilang maniwala. Mabuti pa tara na. Hindi ka rin namang gagaling kasi hindi ka naniniwala. Talaga namang hindi ako magpapagamot dyan no? Pero interesado akong manood. Nagugustuhan ko na yung palabas Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Ginagawang MRI o CT scan ng isang piraso ng papel. Aba, kung ganito lang pala ang solusyon sa lahat ng mga sakit, mabuti pa magsara ng mga ospital. Hindi mo naman kailangan insultuhin ang paniniwala ng iba. Talagang mali na dinala kita rito. Paniniwala? Seryoso ka ba talaga nakapanipaniwala ang modus ng matandang yan? Dapat dyan sa bata, dinadala sa ospital para makita ng mga doktor ang totoong sakit niya. Paano kung tama siya? Paano kung tulad mo hindi maipaliwanag ng doktor ang totoong sakit? Natahimik si Lorena. Bahagyang namula ang kanyang pisngi. Dahil kinabahan siya na baka ibuking ng kanyang kaibigan ang kanyang pinakatago-tagong sikreto. Basta, hindi ako naniniwala sa mga ganyang kulam-kulam. Ang alam ko, nanloloko lang ang matandang yan. Kasi wala naman siyang ibang alam na pwedeng hanap buhay kundi ang manggancho ng kapwa. Dahil sa sinabing yun ng dalaga, napatingin sa kanya ang ina ng bata. Hindi na ito nakatiis at lumapit sa kanila ni Maris. Malungkot ang mga mata nito pero may bahid ng inis. Mahinahon ang pagkakasabi nitong kung may duda ang dalaga. Huwag na silang idamay at hayaan na lamang sila kung anong diskarte nila para maipagamot ang kanyang anak. Hiniling nito na manahimik na lang. Sorry po, Nay. Pero gusto ko lang naman ipaalala na baka sayang lang ang oras nyo dito. Hindi kaya mas maigi kung dalhin nyo sa doktor ang anak nyo? Ipinaliwanag ng nanay ng bata na marami na silang napuntahang doktor. Pero wala ni isa sa kanila ang nakakita ng anumang sakit o tunay na kondisyon ng kanilang anak. Kaya nagdesisyon siya na subukan ng isang huling paraan. Ang magpatingin sa isang albularyo. So?
Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng ginang. Halatang nagpapasensya na lamang ito sa babae. Nag-angat ng kilay ang dalaga. Hindi makapaniwalang yun ang huling paraan. Sa tingin niya isa yung desperadong hakbang. Ang pagpapagamot sa isang uugod-ugod ng matanda na nagkukunwaring may kapangyarihan. At sa tingin ninyo, gagaling ang anak nyo sa matandang yan? Siya nga hindi magamot ang baluktot na likod eh. Lorena, tumigil ka na. Hindi mo kailangan maniwala pero please lang. Please, respeto naman. Hindi dapat binibigyan ng respeto ang isang manlolokong tao. Sa puntong yun inangat na ni Aling Berta ang kanyang paningin at tumitig ng masama kay Lorena. Nagsimulang magbulungan ng mga tao at naghihintay ng mga susunod na mangyayari. Pero ang dalaga patuloy pa rin ito sa panlalait sa matanda at walang pakundangan itong inaakusahan ng kung ano-anong bagay. Siya pa ang naiinis. Siya ang galit at nagdudunong-dunungan sa harap ng mga naroon. Alam nyo, kung gusto nyo magpaloko dyan, kayo na lang. Basta ako, hindi ako malilinlang ng mga katulad ng matandang yan. Hindi ako madaling lokohin. Ano ba, Lorena? Ano, Lola? Wala ka bang sasabihin sa akin? Sige nga, hulaan mo nga ako. Iha, maingay ang bibig mo. Bakit hindi mo nalang asikasuhin ang pagkakamot dyan sa mga nakatago mong galis? Anong galis ang sinasabi mo? Napakunot ng noo ang dalaga. Dumampi ang kamay niya sa kanyang bewang at naramdaman niya ang magaspang at tila lumulubog na mga pantal. Kumibot-kibot ito na parang may gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Napasinghap siya at bahagyang napaatras. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga kamay dahil bawat segundo ay lalong tumitindi ang kirot at pangangati. Ipinasok niya ang kamay sa kanyang blusa upang kamutin ang apektadong bahagi. May nadama siyang matigas at nakausling bukol. Nanlaki ang kanyang mga mata ng makapayon. Dahil wala naman ang bukol bago sila umuwi ng probinsya ng kaibigan niya. Agad niyang ibinaba ang kamay. Agad niyang napansin ang kakaibang pagngisi ng matanda sa kanya. Payapa yon ngunit may bahid ng panguuyam ang kanyang tingin. "Oh, Bes, okay ka lang? Ba't parang bigla ka namutla?" Tiningnan niya ang kaibigan ngunit hindi niya nagawang sumagot. Muli siyang napatingin kay Aling Berta. Muli itong pumikit at ipinagpatuloy ang kanyang pagdarasal at pagbulong ng kung anong orasyon. "Lorena, please, subukan mo lang. Wala namang mawawala eh." Fine, gagawin ko to para mapatunayan na wala namang epekto ang kalokohan niyang ito. Sa sinabi niyang yun, napangiti si Aling Berta. Inabot niya ang isang boteng may lamang itim na likido at ipinatak yun sa isang basong tubig at sa kanya itinabi. Naghintay ang dalawa sa pila hanggang sa dumating na sa puntong si Lorena na ang kasunod. Maupo ka. Alam mo, Iha, maski matabil at maanghang ang dila mo, haharapin pa rin kita. Susubukan ko pa rin na tingnan niyang kalagayan mo. Hindi ako masamang tao o isang manloloko. Whatever. Sige na, simulan mo na para matapos na ang kalokohang ito. Iha, hindi mo ba alam na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya? At ako ang magpapakita na isa kang modus. Ano? Alam mo, kung gusto mong kumita, dapat nagtinda ka na lang ng gulay. Yun, marangal na trabaho yun. Kesa naman sa para kang baliw na dasal ng dasal dito. Hindi mo dapat nilalapastangan ang hindi mo nauunawaan. Bakit mo ako pinandidilatan? Akala mo ba matatakot mo ako sa mga ganyan-ganyan? Magaling ka, di ba? Sige nga, pagalingin mo ko. Saka lang ako maniniwala kapag nawala yung mga allergy ko. Allergy ba talaga yan, Iha? O mga galis? Pagkarinig sa sinabi ng matanda, biglang nanigas ang kanyang katawan. Nanikip ang kanyang dibdib. Doon lang niya naranasan na maapakan ang kanyang pride.
Saglit siyang hindi nakapagsalita at natulala. May mga narinig siyang hagikik at malakas na tawa mula sa mga taong nakapaligid. Muli niyang naramdaman ang hapdi sa kanyang balat. Ang kate na ilang buwan na niyang iniinda. Gusto niyang kamutin yun pero hindi niya magawa. Hindi niya kayang ipakita sa lahat na tama ang sinabi ng matanda. Sa halip sinubukan niyang ipakita na wala siyang pakialam. Ngunit kahit anong pilit niyang ipanatili ang kanyang ngisi, ramdam niya ang bahagyang pag-init ng kanyang mukha. Hindi dahil sa galit, kundi sa hiya. Hindi siya makapaniwala. Siya ang madalas na nang iinsulto. Ang madalas na may matalas na dila. Pero ngayon parang siya ang napahiya sa harap ng maraming tao. At ang pinakamasakit, hindi niya matanggap na ginawa yun ng isang matandang uugod-ugod na. Lorena, wag mo nang patulan. Alam mo, mabuti pa nga. Tara na, at baka mamaya mahawa pa ako sa kaululan dito. Lumayo ang dalawa. Nanatiling nakatitig sa kanila si Aling Berta. Hindi niya binitiwan ng tingin ng dalaga. At sa kanyang bibig, isang pabulong na orasyon ng kanyang binigkas. Nang makarating na sila sa bahay ng kaibigan, hindi pa rin mapakali si Lorena. Panay ang kanyang reklamo. Inis na inis siya dahil sa sinapit na kahihiyan. Alam mo, di ko talaga inakala to. Ako, pinahiya lang ng isang matanda. Nakakainis! Ikaw naman kasi. Napasobra din naman yung mga sinasabi mo kanina. Ako? Bakit ako? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ha. Anong masama doon? Dapat nagtimpi ka na lang. Hinayaan mo na lang na subukan kang pagalingin ng matanda. Hindi yung inuna mo pang lait-laitin yung trabaho at pagkatao niya. Alam mo, nahahalata na kita kanina pa. Yung matandang yun ang kinakampihan mo. Sino ba talaga ang best friend mo? Sino ang nagpasok sa'yo sa magandang trabaho? Di ba ako? Dapat kilalanin mo kung kanino kakakampi. Maski sa'yo naaasar raw kanina eh. Huminga ng malalim si Maris. Alam niyang walang patutunguhan ng kanilang pagtatalo. Kung patuloy lang siyang sasagot at kokontra sa kanyang kaibigan. Kilala niya ito at talagang hindi magpapatalo. Nakakagigil talaga. Naiinis ako. Naalala mo ba yung itsura nila? Yung mga tawa nila? Ginawa nila ang katawa-tawa dun ah. At yung matandang yun, akala mo kung sino? Tahimik na pumunta sa kusina si Maris at nagdala ng tubig para sa kaibigan. Alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi pa rin hihinto si Lorena sa kadadakdak. Oh, uminom ka muna ng tubig, Lorena. Baka naman kasi pagod ka lang. Pagod? Hindi ako pagod. Naiayamot ako. Teka, Lorena, tingnan mo ang braso mo. May mga tumutubong pantal at mga butlig. Ganyan yan kapag naiinis ako. Kumakalat pero hindi naman nagtutuloy. Ay, mabuti pa magpahinga na muna ako. Grabe naman kasi, hindi mo naman sinabi na nasa dulong bahagi na ng Pilipinas itong lugar ninyo. Huy, hindi naman. Nasa mga 3 oras lang naman tayong bumiyahe mula sa Maynila. Sige na, gusto ko na matulog. Saan ba ako pwedeng matulog muna maski saglit? Dun sa dati kong kwarto. Malinis na yun. Pinalinis ko kanina kay Mama. Sige, mamaya na lang ulit ha. Babangon na lang ako mamaya kapag nagutom. Magluto ka ng hapunan natin ha. Ah, oo naman, sige. Hindi pa man nakakaalis si Lorena. Biglang tumunog ang cellphone ni Maris. Nakita niya kung paano nito tinitigan ang pangalang nakadisplay sa screen. Tapos tumingin ito sa kanya habang nakakunot ang noo. Sa kabilang linya narinig niya ang boses ng kanyang dating kasintahan. Bigla siyang nakaramdam ng kaba at kasabikan. Dahil sa isiping baka makipagbalikan na ito sa kanya. Maris, kumusta ka na? Ito. Okay naman. Ikaw, bakit ka napatawag? Saglit na katahimikan ang bumalot sa linya bago may muling nagsalita. Alam mo, matagal na kitang gustong tawagan eh. Matagal ko nang gusto makausap ka. Talaga? Anong ibig mong sabihin?
Gusto mo na bang ayusin ang lahat sa atin? Gusto ko sana makiusap eh. Ha? Tungkol saan ba to? Kinakabahan naman ako. Baka lang pwede kong kunin yung mga regalong binigay ko sa'yo dati. Lalo na yung kwintas sa ginto. Saka iba pang mga may halagang bagay. Kailangan ko kasi ng pera sa ngayon eh. Kapos ako eh. Total naman di ba, wala na tayo. At wala na rin namang pag-asa na magkabalikan pa tayo. Baka naman pwede mong ibalik sa akin. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Maris. Mabilis na nawala ang pag-asa sa kanyang mga mata at napalitan ng matinding kalungkutan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Anong sabi mo? Kailangan ko talaga ng pera eh. Hindi pa sa akin naman yun. Galing sa savings ko yung pinambili dun eh. Pasensya ka na pero hindi mo makukuha ang mga yun. Ibinigay mo na sa akin yun, babawiin mo pa. At bago pa man makapagsalita, pinutol na niya ang tawag. Mabilis niyang inilapag ang cellphone sa mesa. Sabay mariing pumikit. Sino yung tumawag? Ex-boyfriend mo? Ano sabi? Wala. Kinukuha niya lang lahat ng mga niregalo niya sa akin. Ang kapal ng muka. Yan lang ba? Bakit kasi hindi mo isuli? Para wala ng gulo. Hindi mo maiintindihan, Lorena. Mahal ko pa yung tao. At yung mga bagay na binabawi niya sa akin, yun lang ang natitirang alaala niya sa akin. Yak! Ang corny mo! Ano ba yan? Alam mo, ang sa akin lang naman para tigilan ka na niya at hindi na siya tumawag sa'yo. Naaawa ako sa'yo sa tuwing tumatawag yung mokong na yun eh. Ano bang itsura ng lalaki yun at bakit patay na patay ka? Patingin nga ako. Meron ba siyang picture dyan sa phone mo? Wag! Ha? Huwag mo nang pakialaman ng cellphone ko kasi wala ka na makikita dyan. Binura ko na lahat ng picture namin. Sa Facebook? Hindi na kayo friends? Ang daya mo, bakit ayaw mo ipakita? Nakablock na ako sa kanya. Siguro baka inutos ng bago niyang girlfriend. Hay nako, sinasabi ko sa'yo. Huwag ka nang umasa sa lalaking yon. Ang ganda-ganda mo oh. Madaming lalaki, hindi ka mauubusan. Marami nga, pero siya ang mahal ko. Wala naman akong magawa. Baliw! Alam mo, ang pag-ibig parang damit lang yan. Kapag luma na at butas-butas, huwag mo nang pilitin na isuot. Mas lalo ka lang magiging kawawa. Hindi naman ganun kadali, Lorena. Alam ko naman yan, pero seryoso ako, girl. Dapat matuto kang mag-move on. Yung lalaking yun, ginamit ka lang. Di ba sabi mo nung una, nangutang sa'yo tapos hindi niya binayaran? Tapos ngayon naman pati mga regalo na binigay niya sa'yo, gustong bawiin? Anong kasunod? Baka pati yung iba refund din sa'yo. Ay, tigilan mo na yan ha. Ako na nagsasabi sa'yo. Bahagyang napangiti si Maris. Pero halatang may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Listen, ang tunay na nagmamahal, hindi ka ipagpapalit at hindi babawiin ang mga bagay na binigay niya sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi ang totoong pag-ibig, hindi sinusukat sa kung anong naibigay mo, kundi kung paano mo pinahalagahan ng isang tao kahit wala kang natanggap pabalik. Hindi naman kami magkakaganito kung hindi lang umepal yung hayop ng mga agaw sa boyfriend ko eh. Tigilan mo na nga yan. Hindi ka na bata para umiyak sa isang laruan na kinuha sa'yo. Nasasabi mo lang yan kasi okay ka pa. Hindi mo pa nararanasan ng ganito. Ako makakaranas ng ganyan? Never! Hindi naman ako utu-utu kagaya mo. Huwag mong gamitin ang puso sa pakikipagrelasyon. Dapat utak ang pinapagana dyan. Kailangan mo na mag-move on. May darating na mas deserve mo talaga. Totoo ba yan? Oo naman. Ang ganda-ganda mo kaya. Salamat, Lorena ha. Siguro tama ka. Of course! Mula ngayon, ayusin mo na ang sarili mo. Magpaganda ka palalo. Ay, sige na, antok na talaga ako. Paloka? Nakatulog na si Lorena matapos ang mahabang usapan nila ni Maris. Ilang oras ang nakaraan. Naalimpungatan ng dalaga na maramdamang tila may nagbababa ng kanyang kumot. Napakunot ang kanyang noo
Nang makumpirmang meron ngang gumagalaw sa paanan niya, bumalikwas siya ng bangon at agad na tiningnan kung sino ang pangahas na gumugulo sa kanyang pagkakaidlip. Pero wala siyang nakita. Biglang dumilim ang buong kwarto at naramdaman niya ang biglang pag-angat niya. Wala siyang nakikitang kasama niya sa silid, pero ramdam niya ang presensya ng isang nilalang na nagmamasid sa kanya. Sa harap niya dahan-dahang lumitaw ang isang matandang babae. Maputla ito. Halos kulay abo ang balat. At ang kanyang malalim na mata ay tila mga butas ng kawalan. Hindi siya kumukurap. At nakatitig lamang kay Lorena na may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Anong sinasabi mo? May ibinubulong ang matanda. Ngunit kahit hindi niya maintindihan yun, parang bumibigat ang kanyang pakiramdam. Parang unti-unti siyang nasasakal. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Nang magtama ang kanilang paningin, doon na pagtanto ng dalaga na hindi ito isang normal na tao, kundi isang alagad ng dilim. Gusto niyang umatras ngunit hindi siya makagalaw. Parang nakatali sa higaan ng kanyang mga paa. Gusto rin niyang sumigaw at humingi ng tulong. Pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Biglang hinawakan nito ang kanyang mga braso. Malamig yun pero para siyang napapaso. Nagkakapaltos ang bawat madampian ng kamay nito. Napapakislot siya sa sakit. Ngunit hindi niya magawang mabawi ang kanyang braso. Mas lalong lumakas ang bulong. Nagiging mas mabilis at mas malalim hanggang sa naging sigaw ito. At parang tila nagsama-samang boses ang sabay-sabay na bumubulong sa kanyang tenga. Nang bigla siyang nagising, napabalikwas siya ng bangon. Hingal na hingal at pawis na pawis kahit malamig ang paligid. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang haplusin niya ang kanyang noo, napatingin siya sa paligid. Madilim pa rin ang kwarto at wala namang kakaiba. Ngunit nang mapatingin siya sa kanyang braso, agad siyang napabalikwas. Nanlaki ang kanyang mga mata. May galos at pasa siya sa balat. Eksakto sa lugar kung saan siya hinawakan ng matanda sa kanyang panaginip. Napakapit siya sa kumot. Pilit tinahabol ang kanyang hininga. Sinubukan niyang isipin kung paano niya nakuha ang mga sugat na yun. Ngunit wala siyang maalala. Pinakiramdaman niya ang paligid. Tahimik ang buong bahay. Mula sa kusina, naririnig niya ang mahihinang kaluskos. Si Marie siguro yun at naghahanda ng hapunan. Napalunok siya. Pilit niyang nilinaw sa isip kung panaginip lang ba ang lahat o may nangyari sa kanya habang siya'y natutulog. Ngunit bago pa man siya makatayo, naramdaman niya ulit ang malamig na haplos sa kanyang balikat. Ang parehong haplos na naramdaman niya sa panaginip. Napalingon siya. Walang tao sa likuran niya. Ngunit sa sulok ng kwarto may nakita siyang aninong tila nakatayo. Isang malabong anyo. Hindi buo ngunit naroroon. Tahimik na nakamasid sa kanya. Hindi maaninag ang buong muka. Ngunit alam niyang nakatitig ito sa kanya. Malakas ang pakiramdam niyang hindi siya nag-iisa. Bigla siyang napatingin sa salamin. Halos panawan siya ng ulirat sa kanyang nakita. Nakita niya ron ang kanyang sarili habang nakaupo pa rin sa kama. Pero ang kanyang refleksyon ay hindi nag-iisa. Nakatayo sa tabi ng kama ang isang matandang babae. Nakangiti. Eksaktong ngiti na nakita niya sa panaginip. Ngunit ang pinaka nakakatakot, hindi lang ito isang imahe sa salamin. Dahan-dahan itong yumuko sa kanyang tenga. At sa pagitan ng kanyang mahinang paghinga, muli niyang narinig ang pamilyar na boses. Hindi mo dapat nilalapastangan ang kagat. Mariin siyang napapikit. Nanginginig ang buong katawan. Nang muling dumilat si Lorena,
Wala na ang refleksyon ng matanda. Wala na rin ang anino sa sulok ng kwarto. Bumukas ang pinto at iniluwanon si Maris. O ano nangyari sa'yo? Para ka nakakita ng multo Putlang-putla yung mukha mo. Wala to. Wala. Maris, umuwi na tayo. Ha? Umuwi? Oo. Gusto ko na umuwi sa Manila. Please, umuwi na tayo. Hindi pwede. At bakit hindi? Ano ba, Maris? Ayoko na dito. Nilapitan ng dalaga ang kaibigan at hinawakan nito ang kanyang braso para sana pakalmahin. Ngunit nagulat siya sa kanyang nakita. Ano nangyari sa braso mo? Yung matanda. Siya ang may gawa nito. Matanda? Sino? Tayong dalawa lang nga nandito. May matanda dito kanina. Nasa refleksyon siya ng salamin. May ibinubulong-bulong sa tenga ko. Natatakot ako. Pakiramdam ko nandito pa rin siya. Baka naman nananaginip ka lang. Minahon ka nga. Kinikilabutan ako sa pinagsasabi mo Paano naman magkakaroon ng tao dito? Abay, malay ko. Huwag mo nang itanong. Hindi ko rin alam. Basta umalis na tayo. Hindi tayo pwedeng umalis. Masyado pang madilim sa labas. Alam mo bang 3:00 pa lang ng madaling araw? Ano? Hindi mo ako ginising kagabi? Sinubukan ko kaso tulog na tulog ka. Ang sabi mo, hayaan lang kita. Mababaw lang ang tulog ko, Maris. Imposible na hindi ako magising kapag ginigising ako. Alam mo yan. Yun nga. Nagising ka naman kaso sabi mo, hayaan ka na lang kasi gusto mo pang matulog. Kaya hindi na ako nagpumilit na gisingin ka pa para sa hapunan. Bakit? Anong bakit? Yung matanda. Maris, may sa demonyo yung matandang pinagdalan mo sa akin kahapon. Ano ka ba? Ano ba yung sinasabi mo? Huwag ka naman basta-basta nagbibintang ng ganyan. Hindi mo ba naiintindihan? May kakaiba sa matandang yon. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa ganyan? Alam mo, biting ka pa siguro sa tulog. O ito, muntik ko na makalimutan, may dala akong tubig. Mabuti pa uminom ka muna. Hindi naman talaga ako naniniwala pero tingnan mo. Wala pa to kahapon Pero ngayon biglang lumitaw. Parang sinunog ang balat ko. Sa bagay, hindi ko rin maintindihan kung bakit nagkaganyan yan. Mangkukulam ang matandang yon. Siya ang may gawa nito sa akin. Naririnig ko siyang binubulungan ako kanina habang nakahiga ako. Pero baka naman panaginip mo nga lang yun. O kaya guni-guni. Imposible makapasok yung matanda rito. Huwag mo akong gawing tanga. Hindi ako namamalikmata. Nakita ko siya sa salamin. Naramdaman ko siya rito. Huwag kang ganyan, nakakakilabot ka na Kailangan ko umalis, Maris. Hindi ako pwedeng manatili dito. Hindi nga pwede. Kailangan mo manatili rito. Hindi maganda ang kutob ko sa sakit mo. Kailangan mong gumaling. Gusto ko nang umuwi. Pwede ba wag matigas ang ulo mo? Ako ang masusunod ngayon, hindi ikaw. Sige na, matulog ka na lang ulit. Nang sumikat ang araw, agad na napansin ng dalawa na mas lalong dumami ang mga sugat at pasa sa katawan ni Lorena. Nangitim ang kanyang dalawang braso na tinubuan ng mga bukol at nagnanaknak ng sugat. Ayaw ko nito. Ano ba talaga nangyayari sa akin? Mamamatay na ba ako? Bigla itong napasulyap sa salamin. At kitang-kita niya ang isang bulok na mukhang nakangiti pabalik sa kanya. Agad siyang napasigaw at napahawak sa mukha niya. Kinapa niya ang balat pero wala naman siyang naramdamang pagbabago. Ngunit ang refleksyon niya sa salamin, para siyang naaagnas na bangkay. Napatili ng malakas ang dalaga. Sabay tumakbo palabas ng kwarto at tinawag si Maris. Halos maluha-luha na siya habang kinikwento ang kanyang nakita. Napansin ng kaibigan ang kanyang nanginginig na katawan. Dalhin mo ako sa ospital. Nakikiusap ako. Hindi na tumutol pa ang kaibigan. Agad nitong inihanda ang kanilang sasakyan.
Gusto na rin niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari kay Lorena. Ayaw din niyang may masamang mangyari dito. Lalo pat kargo niya ang kaligtasan nito ng mga oras na yun. Huminahon ka muna. Dadaling kita sa ospital, huwag ka mag-alala. Huminahon? Paano ako hihinahon? Lumalala ang sakit ko. Para na akong buhay na lechon dahil sa pesteng balat na ito. Ito, uminom ka muna ng tubig. Nang gumaan naman yung loob mo. Hindi tubig ang kailangan ko. Kailangan ko ng lunas. Dalhin mo na ako sa ospital, Maris. Ngayon na. Oo, teka lang. Bakit ako ang inaaway mo? Hindi ako ang kalaban mo. Wala naman akong kinalaman dyan sa lintik ng mga sugat mo. Ba't sa akin ka galit na galit? Huwag ka na kasing makulit. Dalhin mo na ako sa ospital. Walang nagawa si Maris kundi sundin ng kaibigan. Bago lumabas at isarado ang pinto ng bahay, napasulyap pa siya sa baso ng tubig na hindi tinanggap ni Lorena. Agad siyang nagmaneho at dinala sa pinakamalapit na ospital ang kaibigan. Hindi ito mapakali habang naghihintay ng doktor na titingin sa kanya. Panay ang kamot niya sa balat niya. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bigla na lang niya naramdaman ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Nagdilim ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng malay. Paggising niya, nasa emergency room pa rin siya. Nakabantay sa kanya si Maris. Anong nangyari? Nahimatay ka. Akala ko nga comatose ka na eh. Hindi ka magising kahit anong ipaamoy na sa'yo ng nurse. Ano? Gusto ko makausap ang doktor. Gusto ko malaman kung anong nangyayari sa akin. Huminahon ka nga. Nasa ospital na tayo eh. Wala ka nang dapat na ipag-alala. Isang nurse ang lumapit sa kanila at maingat na tiningnan ang kalagayan ni Lorena. Agad nitong kinuha ang vital signs ng dalaga. Sinuri ang kanyang pulso, presyon at temperatura. Napansin nito ang pinagpapawisang noo ng dalaga at ang nanginginig nitong mga kamay. May bakas na matinding takot sa kanyang muka habang mahigpit na hawak ang braso ng kaibigan. Matapos sa mabilis na pagsusuri, tumango lang ito at lumingon kay Maris. Inabot nito ang mga papel na kailangan sa ilang pagsusuri na request ng doktor. Kinuha ng kaibigan ang mga papel at binasa. May mga nakalista ritong iba't ibang laboratory test, kabilang ang allergy test, sa dugo at iba pa. Napakunot ng noo si Lorena nang mabasa ang isang papel. Isang test para sa kalagayan ng kanyang pag-iisip. Ipinakita yun ni Maris sa kanya. Psychological evaluation? Bakit may ganito? Hindi naman ako baliw ah. Bakit kailangan ng test na to? Nabanggit ko kasi yung nangyari kaninang madaling araw. Yung mga nakita mo at nararamdaman mo. Natulala si Lorena at natahimik. Dahan-dahan niyang niyakap ng mahigpit ang sarili. Pilit niyang nilalabanan ng takot at pagkalito. Itinuro na ng nurse kung saan ang laboratory. At maingat na inalalayan ng dalawa ang dalaga. O ano, kaya mo bang maglakad? Oo, kaya ko. Habang naglalakad sila sa pasilyo ng ospital, hindi mapigilan ng dalaga ang makaramdam ng kaba. Hindi pa rin niya lubos maisip kung paano biglang lumala ang kondisyon niya sa loob lamang ng isang gabi. Pagdating sa laboratory, pinaupo ang dalaga sa isang upuan at inihanda ng medical technician ang kanyang mga gamit. Tahimik lang ang dalaga. Nang mapansin ito ni Maris, tinapik niya ito sa balikat. Ayos ka lang ba? Yung matanda, nakikita mo ba siya? Ay ano, nakatingin na naman siya sa akin ng masama. Nilingon ni Maris ang sulok na tinuturo ng kaibigan. Ngunit wala naman siyang nakita doon kundi puting pader. Wala namang tao doon. Meron. Saka ang init. Sobrang maalinsangan ang pakiramdam ko. Relax ka lang, matatapos din to. Gagaling ka din, maniwala ka. Habang kinukuhanan siya ng dugo, muli siyang napatingin sa sulok.
Doon nakita niya ng mas malinaw ang anyo ng matandang babae. Nakangisi ito at tila pinagtatawanan siya. Napalakas ang sigaw niya. Nagulat ang mga kasama niya sa loob. Agad siyang niyakap ni Maris habang pilit na pinapakalma. Muling ibinalik si Lorena sa emergency room. Matapos ang kanyang biglaang pagsigaw sa laboratory. Halos hindi siya makapagsalita habang yakap siya ni Maris. Nanginginig ang buo niyang katawan. Ang imahe ng matandang nakangisi sa kanya ay nananatili sa kanyang isipan. Ang kulubot nitong muka, ang malalim nitong titig, at ang nakakatakot na halakak na kahit hindi niya naririnig, ay ramdam niyang kumakalat sa buong paligid. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang patuloy na paglitaw ng matanda o ang katotohanang siya lang ang nakakakita nito. Lumipas ang ilang oras. Dumating na ang resulta ng kanyang mga test. At gaya ng inaasahan, wala silang nakita. Normal lang lahat. Wala raw siyang infection. Wala ring senyales ng anumang sakit sa dugo o balat. Isa lang ang paliwanag ng mga doktor. Simpleng allergy na nagkasugat-sugat dahil sa labis na pagkakamot. Binigyan siya ng mga gamot para sa pangangate at irritation. Pati na rin antidepressant para sa anxiety. Napatingin si Lorena sa reseta. Gaya ng dati, wala na namang sagot sa kanyang nararamdaman. Maris, O bakit? may kilala ka ba bang ibang albularyo? Wala na. Si Aling Berta lang ang kakilala ko dito sa amin. Ganun ba? Teka, bakit bigla yatang nag-iba ang ihip ng hangin? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa ganon? Tama ka. Tama yung babae. Last resort ko na ang mga albularyo. Dahil yung mga doktor, wala silang maibigay na sagot sa akin kung bakit ako nagkakaganito. Nakakadiri ng itsura ko. Hindi ako to, Maris. Tama na. O sige na. Bukas na bukas din pupunta tayo mismo sa bahay niya. Pero please kapag nagsagawa na siya ng ritual, wag mo siyang bastusin, ha? Oo. Hingi na rin ako ng tawad sa kanya. Siya lang ang makakapagpagaling sa'yo. Bakit nangyayari sa akin to? May nagawa ba akong mali? Kaya ba pinarurusahan ako ng ganito? Oo, alam kong matabil ang dila ko at suplada. Pero wala naman ako inaapakang tao. Wala akong atraso sa kahit na kanino. Wala nga ba? Anong ibig mong sabihin? Wala. Sige na. Dito ka muna, ha? Bibiling ko lang muna tong ibang gamot na wala rito para diretso na tayo ng uwi. Hintayin mo ako, ha? Sandali. Hinawakan niya ang kamay ni Maris at tinitigan ng kaibigan. Salamat ha. Tunay kang kaibigan, Maris. Habang naghihintay si Lorena sa ospital, parang mas lalong hindi na siya komportable sa nararamdaman niya. Para siyang mababaliw. Nagdodoble na rin ang kanyang paningin habang tinitignan ng mga taong paroot parito sa loob ng emergency room. Pakiramdam niya ng mga oras na yun. Mag-isa siya at walang karamay. Nanlalamig ang kanyang katawan. Pero sa loob para siyang sinisilaban. Maya-maya ay may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Iha, ayos ka lang ba? Hindi po. Masama po ang pakiramdam ko. Nakikita ko nga. Kakaibang itsura mo. Maaari ko bang tignan ang mga palad mo? Bakit? Bakit mo ko titingnan? Gusto lamang kitang pulsuhan. May nakikita kasi akong itim na anino nakasunod sa'yo. Kitang-kita ko nasa tabi mo lang siya at nakabantay sa'yo. Ha? Nakikita niyo po siya? Akin ang kamay mo. Siya si Mang Celso. Isang matandang lalaking nagbabantay rin ng kanyang kapamilya na inatake sa puso. Nakasuot ito ng lumang kamiseta. At mula doon ay nakaibabaw ang kwintas na may kakaibang pendant. Isang bilog na kahoy na may nakaukit na simbolo. Puti na ang kanyang buhok.
at naglalabasan na rin ng mga malalaking ugat sa kanyang mga braso. Dahan-dahan nitong inabot ang mga palad ng dalaga at sa sandaling dumantay ang kamay niya sa matandang lalaki, doon niya naramdaman ang matinding kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Napasinghap si Lorena at mabilis na hinila ang kanyang kamay. Pero pinigilan yun ni Mang Celso at nanatiling nakapikit. Tila may binubulong sa sarili. Hindi niya ito marinig, pero ramdam niya ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang pendant sa leeg ng matanda ay bahagyang nagliliwanag. At kahit hindi niya maintindihan, alam niyang may kakaibang nangyayari. Ilang sandali pa bumitiw si Mang Celso at seryosong tumingin kay Lorena. Sinasabi ko na nga ba tama ang kutob ko? Nakulam ka, iha. Tignan mo ang mga hinilit mo. Hindi ito pantay. Ibig sabihin, napasukan ka ng sumpa mula sa isang isinumpang nilalang. Isinumpang nilalang? Ano po yun? Isang mangkukulam na may lihim na galit sa'yo. Isang hindi makawala sa presensya mo. Napakalaki ng inggit at puot niya laban sa'yo. Sa akin? Ano namang dapat niyang kainggitan? Saka bakit siya magagalit? Wala naman akong alam na inagrabyado ko o ginawa ng masama. Hindi mo naman kailangan may gawin para kainggitan ka eh. Minsan may mga taong tahimik lamang, pero hindi mo alam. Siya palang may pinakamatinding hinanakit sa'yo. Maaring meron sa paligid mo na matagal nang may kinikimkim na galit o inggit sa'yo. At dahil hindi kanya kayang harapin ang harapan, ginamit niya ang itim na mahika para saktan ka. Pero paano ko malalaman kung sino? At saka, paano ako nakasisiguro na hindi niyo ako ginugood time? Sa tanda ko ba namang ito, iha? Sa tingin mo manloloko pa ako ng kapwa? Pasensya na po kayo. Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin eh. Baka lang po kasi nagkamali kayo sa nakita niyo o ano. Alam kong mahirap paniwalaan. Pero sabihin mo sa akin, hindi ba't madalas kang mapagod kahit wala kang ginagawa? Bukod sa pangangati ng iyong balat, may mga sugat ka at unti-unti kang mabubulok kung hindi mapuputo ng sumpa. Ano po? May mga masasamang panaginip ka rin, hindi ba? Opo. Isipin mong mabuti kung sino mga nakagalit mo. Ang lahat ng nararanasan mo sa ngayon, magkakaugnay. Masasabi niyo ba sa akin kung sino siya? Oo, pero mas kailangan dumaan sa ritual para matukoy ko kung sino. Saan ka ba nakatira? Sa bahay po ng kaibigan kong si Maris. Maris Garcia. Sa barangay Dimasalang? Opo, kilala niyo sila. Doon ka nakatira? Sigurado ka? Bakit niyo po ba tinatanong? Sa kabilang kalye lamang ang bahay ko, iha. Mula doon sa bahay nila, dumiretso ka. At pagdating sa kanto, lumiko ka sa kanan. Ipagtanong mo ko roon, pumunta ka sa bahay ng mag-isa. Po? Payagan mo kong gamutin ka. Pero tandaan mo, iha, hindi ito basta-basta. Kailangan mo magtiwala sa akin at gawin ang lahat ng sasabihin ko. Nag-alinlangan ng dalaga sa sinabi ng matanda. Pero naisip niyang wala na rin naman siyang alam na pwedeng takbuhan. Ayaw na rin niyang lumapit kay Aling Berta. Maski pa sumang-ayon siya sa sinabi ni Maris na kailangan nilang humingi ng tawad dito. Sigurado po ba kayo na matutulungan niyo ako? Oo, pero dapat maging handa ka sa anumang mangyayari. Sige po, tulungan niyo ako. Ngumiti ang matanda pero ang totoo, nag-aalala siya para sa dalaga. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang sumpang bumabalot kay Lorena. At higit pa ron, kilala niya ang taong may kagagawa nito. Batid niyang hindi magiging madali ang laban at mas lalong delikado kapag nalaman ng mangkukulam na may nagpaplanong alisin ang sumpa niya. Uuwi ka na ba mamaya? Opo, inaantay ko lang ang kaibigan ko. Sige, pwede na tayo magsimula mamayang gabi. Hihintay kita. Saktong paglayo ng matanda ay dumating si Maris. Bitbit ang mga gamot at iba pang dokumento ng ospital para sa pag-alis nila.
Nakangiti ito habang papalapit kay Lorena. Pero agad din siyang natigilan na mapansing tila natulala ang kaibigan niya. Uy Lorena, ayos ka lang ba? Ha? Oo, ayos lang ako. Sigurado ka? Parang bigla kang namutla. Sino ba yung kausap mo kanina? Napalingon si Lorena sa direksyong tinahak ni Mang Celso. Pero hindi na niya ito makita. Para bang naglaho ito sa gitna ng mga taong naglalakad sa pasilyo ng ospital. Isang matanda lang. Albularyo raw siya. Albularyo? Anong sabi niya? Nag-aalangan si Lorena. Kung dapat ba niyang sabihin kay Marisan tungkol sa mga sinabi sa kanya ni Mang Celso. Ang sabi niya, nakulang daw ako. Diba sabi ko naman sa'yo? Ayaw mo kasing maniwala sa akin eh. Alam mo bukas na bukas talaga kailangan mo nang magpatingin kay Aling Berta. Sasamahan kita. Gusto ko nang gumaling ka. Gusto ko na rin talagang gumaling. Dahil baka kung tumagal pa tong nararamdaman ko, baka tuluyan na nga akong mabaliw. Hindi ko hayaang mangyari yun, no? Mahigpit na hinawakan ni Maris ang braso ni Lorena. Talaga bang may mangkukulam? Oo naman, meron talaga. Bakit parang siguradong sigurado ka? Napatunayan mo na ba? Nakakita ka na ba ng isa sa personal? Hindi pa. Hindi pa ako totoong nakakita nun sa personal. Pero madalas akong makapanood ng mga ginagamot ni Aling Berta. Kaya naniniwala na rin ako. Marami na napagaling yun. Magaling talaga siyang albularya. Pero paano kung ayaw ko sa kanya magpagamot? Doon na lang kay At Mang... kanino ka namang magpapagamot? Doon sa matandang nakausap ko kanina. Alam mo, huwag kang nagpapaniwala sa mga hindi mo kilala. Dito sa amin, maraming nagpapanggap at nagmamarunong. Minsan sila yung mapaminsala kaya mag-iingat ka. Wala akong kilalang ibang magaling na manggagamot sa bayan namin kundi si Aling Berta lang. Siya lang ang dapat nating pagkatiwalaan, lalo pat ganyan ang kalagayan mo. Naayos ng lahat ni Maris ang mga kailangan nila. Kaya't 3:00 ng hapon ay nakalabas na sila ng ospital. Pagdating sa bahay, inalalayan ng dalaga ang nanghihinang kaibigan. Hanggang sa mapahiga ito sa kanyang kama. Biglang napansin ni Lorena na medyo tila umasim ang mukha ni Maris. Ilang sandali ay nalaman na niya kung bakit. May kakaiba siyang naaamoy sa kwartong yun. Umaalingasaw ang mabahong amoy galing sa kung saan. Ano yon? Bakit parang may amoy na bubulok na daga? Oo nga eh, ang baho. Teka, hindi ba ikaw yun? Ano? Bakit naman magiging ako? Nasisiraan ka na ba ng bait? Paamoy nga. Ano? Ikaw nga yung mabaho. Hindi. Ano ba nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Sabihin mo sa akin, Maris. Sabihin mo. Hindi ko alam. Wala akong may sasagot sa mga tanong mo. Hindi ko na to kaya. Kung sino man ang gumagawa nito sa akin, sana patayin na lang niya ako. Huminahon ka, huwag kang magpanik. Yung anxiety mo, baka lalo lang lumala ang sakit mo. Sinabi din ng mga doktor, wala akong sakit. Leche! Tumigil ka na, please. Paano akong titigil, ha? Buhay pa ako pero unti-unti na ako naaagdas. Anong mararamdaman mo kung ikaw ang nasa kalagayan ko? Kung ikaw ang may ganitong klaseng amoy, titigil ka ba? Marerelax ka ba? Please, hindi ko ginustong magkaganyan ka. Yun na nga eh. Kung hindi mo ginusto, mas lalo naman ako. Tingnan mo ako. Hindi ka ba nandidiri sa akin? Tingnan mo ang mga sugat ko. Nabubulok na ang katawan ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka nag-iisa. Ako lang ang kakampi mo rito, Lorena. Ako lang ang hindi nang iwan sa'yo. Ako lang ang dumamay sa'yo. Maris, natatakot ako. Ayoko pa mamatay. Hindi kita pababayaan. Ipinapangako ko yan.
Pero kailangan nating kumilos agad. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Dito ka lang. Tatawagin ko si Aling Berta. Ako na ang makikiusap sa kanya na gamutin ka. Bukas mo na lang siyang tawagin. Mas gusto kong samahan mo ako sa bahay ni Mang Celso. Celso? Paano mo nakilala ang matandang yun? Siya yung matanda na nakausap ko sa ospital. Siya? Bakit siya? Kilala mo yung matanda? Samahan mo ako sa kanya mamayang gabi. Hindi pwede. At bakit hindi pwede? Hindi mo kilala ang matandang yun. Hindi ko rin naman kilala yung si Aling Berta ha. Anong kaibahan nun? Malaki. Malaki ang pagkakaiba nila. Si Aling Berta magaling na manggagamot. Yung isa mahusay na manggagancho. Nagpapanggap lang yun na kayang manggamot ng mga may sakit. Talaga? Oo. May mga naglabas ang kwento tungkol sa mga ginamot niya. Matapos magpagamot, bigla na lang nawawalang parang bula. Ang siste, pinapupunta niya na mag-isa sa bahay niya yung mga pasyente. At karamihan doon ay mga dalagang tulad mo. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Sandali lang. Naiiyak ako. May naalala kasi ako eh. May kaibigan ako noon na nagkasakit. Dinala siya dun sa matandang yun. Alam mo bang kinabukasan namatay siya? Ganyan siya. Kung hindi nawawala na parang bula, namamatay ang karamihan sa kanyang mga nagiging pasyente. Baka naman may ibang dahilan. Baka? Bakit hihintayin mo pa ba na ikaw ang makaranas bago ka maniwala? Hindi ako papayag. Hindi kita hayaang mapunta sa kanya. Pero... Bakit ba tigas ng ulo mo? Kung ayaw mong pakinggan ng babala ko, bahala ka. Pero wag mong asahang sasamahan kita doon. Maris... Ayokong mawala ka. Pero kung pipiliin mo yan, hindi ko alam kung paano pa kita matutulungan. Nagdadabog na lumabas ng kwarto si Maris. Maririnig ang malalakas na kalampagan ng mga plato, kaldero at kaserola sa kusina. Ilang sandali bumalik siya sa kwarto. Hindi siya tumitingin sa kaibigan. Inilagay niya ang isang platong pagkain at isang baso ng tubig sa maliit na lamesang nasa tabi ng kama. Oh, ito na ang pagkain mo para sa hapunan. Kailangan mong kumain, Lorena, para lumakas ka. Bakit mo inilalagay dyan yan? Aalis muna ako. Doon na lang muna ako sa nanay ko. Babalik na lang ako mamayang gabi. Kung kailangan mo ko, tawagan mo lang ako sa cellphone. Galit ka sa akin? Hindi, pero nagtatampo ako sa'yo. Magpapalipas lang ako ng sama ng loob. Saka para madalaw ko na rin ang nanay ko. Sige. Pagkatapos magpaalam, mabilis na isinara ni Maris ang pinto ng malakas. Naiwan si Lorena na mag-isa sa kwarto. Doon siya nagsimulang umiyak. Ramdam niya ang bigat sa dibdib niya. Ngunit wala siyang magawa kundi hayaan ang kanyang luha na bumagsak. Nang medyo mahimasmasan, inabot niya ang baso ng tubig sa mesa at dahan-dahang ininom yun. Bahagya siyang nakaramdam ng ginhawa. Bahagya din siyang napapikit dahil doon. Hanggang sa bigla siyang napamulat ng kanyang mata. Nang may tila humaplos na malamig na hangin sa kanyang mga paa. Madilim ang buong paligid dahil namatay ang ilaw. May naririnig siyang mga kaluskos sa labas. Parang binubuksan ng pinto. Napatakip sa kanyang bibig ang dalaga dahil sa takot. Kinapa niya ang cellphone at sinubukan tawagan ng kanyang kaibigan. Pero hindi ito sumasagot. Ano ba, Maris? Huwag mo kong paandaran ng kaartehan mo ngayon. Ngunit kahit ilang beses niyang tawagan ng cellphone nito, tila tinitiis siya ng kaibigan niya. Sinubukan niyang igalaw ang mga paa para sana kahit papano'y makapagtago. Pero sa gulat niya hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Parang may mabigat na bagay na nakadagan dito.
Bakit ganito? Hindi ako makatayo. Please, Maris. Sagutin mo naman ang tawag ko. Biglang lumakas ang kaluskos sa labas ng pinto. Hanggang sa nakarinig siya ng mga yabag ng sapatos sa sahig. Napalunok siya. Nanginginig ang kamay habang mahigpit na hawak ang cellphone. Pilit niyang pinindot ang flashlight pero ayaw nitong bumukas. Nagpanik na siya. Sinubukan niyang huminga ng malalim. Pero nanatiling mabigat ang kanyang pakiramdam lalo na sa kanyang mga paa. Hindi. Hindi to totoo. Bangungot lang to. Napalingon siya sa bandang bintana nang marinig ang mga bulong mula doon. Meron doon nakatayong anino. Hindi gumagalaw pero dinig ang mabagal na paghinga at pag-usal nito nang hindi maintindihang orasyon. Mabagal, mababa at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Nanginig ang kanyang mga kamay habang pilit na pinipindot ang pangalan ng kanyang nobyo sa screen. Please, sagutin mo. Hello, babe? Biglang napahagulgol ang dalaga. Sa ginhawang naramdaman nang marinig ang boses ng kanyang nobyo sa kabilang linya. Please, tulungan mo ako. May kasama ako rito sa kwarto. Hindi ko alam kung ano to. Hindi ako makagalaw. Teka, hindi ko maintindihan. Ano ba nangyayari? Nasaan ka ba? Nandito ako sa bahay ni Maris, sa probinsya. Naging static ang kabilang linya. At nung luminaw yon, hindi na boses ng kanyang nobyo ang kanyang naririnig, kundi ang mga bulong na naririnig niya sa bintana. Nabitiwan niya ang kanyang cellphone at bumagsak ito sa sahig. Ilang beses na kinusot niya ang kanyang mata sa pag-asang isang masamang bangungot lang ang nangyayari. Pero kahit kurutin niya ang sarili, hindi nagbabago ang kanyang sitwasyon. Alam niya ang katotohanan. Gising siya sa pagkakataong yun. Sumindi ang ilaw at bumukas ang pinto sa kanyang kwarto. Dumating si Maris. Mabuti at dumating ka. Diyos ko. Akala ko mamamatay na ako. Akala ko kung sino na yung nasa labas. Pero bakit hindi ka man lang nagsalita? Tinakot mo ko. Ilang segundo ang lumipas, napansin niyang may kakaiba sa kaibigan niya. Hindi ito kumikibo. Hindi man lang gumalaw. Nakatayo lang ito sa may pintuan. Nakatitig sa kanya. Matalim at puno ng galit ang tingin. Para bang hindi siya nito kilala. Maris? Ano ba? Sabing wag mo kong titigan ng ganyan. Natatakot ako. Ngunit nanatiling tahimik ito. Mas lumakas ang kaba ni Lorena. Sinubukan niyang igalaw ang katawan niya. Pero nanatili siyang nakadikit sa kama. Parang may pumipigil sa kanya. Dahan-dahang kumilos si Maris pero hindi pa rin nagsasalita. Unti-unti nitong nilapitan si Lorena. Doon niya napansin ang kakaibang anyo nito. Ang mga mata ni Maris ay purong itim. Nakangisi ito sa kanya. Ngunit hindi yun ang normal na ngiti ng kanyang kaibigan. Malamig, malupet, at walang emosyon. At sa isang iglap muling namatay ang ilaw. Kasabay nun ng malakas na pagsigaw ni Lorena habang binabawi ang kanyang braso. Nahawak-hawak ng malamig na kamay ni Maris. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Tulong! Patuloy siyang nagsisigaw at umiiyak. Habang iniisip kung anong uri ng kapalaran na naghihintay sa kanya. Ngunit wala na siyang magawa kundi ang maghintay. At ihanda ang kanyang sarili sa kung ano man ang mangyari. Tumunog ang kanyang cellphone. At nasilip ang pangalan ng kanyang nobyo. Pinapunta mo siya rito? Oo, tutulungan niya ako. Papunta na siya dito. Sige. Tingnan natin kung hanggang saan kakayang ipagtanggol ng nobyo mo. Sandali. Sino ka ba? Bakit mo ginagaya ang mukha ng kaibigan ko? Hindi ikaw si Maris.
Nililinlang mo lang ako. Sa isang iglap, narinig niya ang isang mabangis na tawa mula sa dilim. Mamatay ka na! Mamatay ka na! Ikaw? Bakit, Maris? Bakit mo ginagawa sa akin to? Labis na nanlamig ang kanyang mga daliri. Halos hindi na niya ito maramdaman. Gusto niyang gumalaw, tumakbo, at sumigaw. Pero hindi na siya talaga makakilos. Bagamat madilim, naramdaman niya ang pag-ikot ng paligid niya. Bigla siyang napaiyak ng malakas. Patuloy sa pagtulo ang mga luha niya. At hindi niya ito magawang pahirin. Kung ikaw ang may kagagawa nito, pakiusap. Tama na. Matulog ka na, Lorena. Matatapos din ang lahat ng to. Narinig pa niya ang malakas na tawa nito. Bago bumigat ang kanyang mga talukap, pilit niyang nilabanan ang kanyang antok. Ngunit walang silbi. Tuluyan siyang nilamon ng dilim. Maliwanag na ng magising ang dalaga. Mabagal siyang dumilat. Ramdam niya ang panghihina niya. Ngunit pagtingin niya sa tabi niya, isang manika ang nakita niyang nakahiga. Hindi ito isang ordinaryong manika. Luma ito at marumi. Gawa ito sa basahang tela at punong-puno ng tahi na parang pinagtagpi-tagpi mula sa iba't ibang piraso ng damit. Ang mga mata nito'y gawa sa 2 itim na botones. Ang mga binti at kamay nito'y nakatali palibot sa kanyang katawan. Ang buhok nito'y gawa sa tunay na buhok ng tao. Napansin ni Lorena na may karayom na nakatusok sa katawan ng manika. Isa sa dibdib, 2 sa braso, at nakapalibot sa bewang nito. Ngunit ang mas lalong nakagimbal sa kanya pagtingin niya sa kabila. Nakita niyang nakatabi sa kanya ang isang pamilyar na muka, si Aling Berta. Nakabaling sa kanya ang malamig at maputlang mukha nito. Wala na itong buhay. Isa na itong bangkay. Maputla ng kanyang balat at nangingitim na ang kanyang mga labing bahagyang nakanganga. At sa gilid ng kanyang bibig ay may tumigas na itim na likido. Parang dugo na ilang araw nang natuyo. Tulong! Tulungan niyo ako! Gising ka na pala. Ano to, Maris? Anong ginawa mo kay Aling Berta? Wala. Wala akong ginawa sa kanya. Hindi ako naniniwala. Pinatay mo siya. Nagkakamali ka. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ano? 2 araw na siyang patay. 2 araw na siyang nag-iisa sa bahay niya nang wala man lang pumapansin. Wala man lang nag-aalala. Kundi pa ako umuwi dun kagabi, hindi ko pa malalaman. Teka, ano bang sinasabi mo? Malakas ang kutob ko na dinamdam niya ang mga sinabi mo. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang pumatay. Ang ibig mo bang sabihin, siya... Oo, nanay ko siya. Umuwi ako dito kasama ka para ipagamot ka sa kanya. Kasi hindi ko sinasadyang kulamin ka. Dadala lang ako ng galit. Hindi ko alam. Hindi mo alam kasi hindi ka marunong makiramdam. Hindi ko sinadya. Hindi ko alam na siya ang nanay mo. Ano hindi mo sinadya? Patawarin mo ako. Please, tama na. Binigyan kita ng maraming pagkakataon. Pinagsabihan kita pero hindi mo ko pinakinggan. Mas pinili mong maliitin siya. Pinili mong maliitin ang trabaho at pagkatao niya. Pinilit kitang magpagamot at sukdulang pahirapan kita para lang pumayag ka. Pero matigas ka. Lumingon si Lorena sa bangkay ni Aling Berta. Bigla itong nagmulat ng kanyang mga mata at umupo ng diretso. Walang emosyon ang mukha niya. Humingi ka ng tawad sa kanya. Patawarin niyo po ako, Aling Berta. Please. Please. Mabuting tao ang nanay ko. Oo, isa siyang dating mangkukulam. Pero nagbago siya. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para sa panggagamot.
Marami siyang natulungan, Lorena. Pero hindi ka naniniwala. Diyos ko, Huwag kang tumawag ng Diyos mo dito. Dahil ang lugar na to, Lorena, walang Diyos. totoo bang ikaw ang may gawa sa akin nito? Oo, ako ang kumulam sa'yo. Hindi mo ba napansin na bawat inom mo ng tubig, lumalala ang sakit mo? Dahil sa tubig ko pinadadaan ng kulam. Bakit mo to ginawa sa akin? Ano bang nagawa ko sa'yo? Bakit mo ako kinakailangan na parusahan ng ganito? Hindi lang naman si nanay ang nilapastangan mo. Pati ako. Pati ang puso ko. Anong ibig mong sabihin? Si Ryan. Si Ryan? Huwag mo sabihin hindi mo alam, Lorena. Alam mo kung sino siya sa akin, di ba? Alam mo mahal ko siya. Alam mong kami noon. Pero anong ginawa mo? Inagaw mo siya sa akin. Nilihim niyo sa akin ang mga pinaggagawa ninyo pero nalaman ko rin. Isa kang traidor. Isang sinungaling. Maris, hindi ko ginusto na saktan ka. Mahal ko si Mahal Ryan. mo? Kaya ba wala ka ng pakialam kung sinong masasaktan? Pinaglaruan niyo ako. Pinaglaruan niyo ang damdamin ko. Ginawa niyo akong tanga. Kaya sabihin mo sa akin kung tama o mali ang ginawa ko sa'yo. Anong pakiramdam ng matraidor? Ng maloko, ha? Patawad. Aaminin ko, pinatawad na kita. Kahit masakit pa rin, pinatawad kita. Pinagsisihan ko yung pangungulam ko sa'yo. Kaya nga kita dinala dito para ipagamot sa nanay ko. Kasi alam kong kaya niyang tanggalin ang sumpang ibinigay ko sa'yo. Pero anong ginawa mo? Alam mo kung bakit namatay ang nanay ko? Nagpakamatay siya dahil sa'yo. At ngayong wala na ang nanay ko, wala na ring natitirang dahilan para magpatawad ako. Kung ganon, tapusin mo na ang paghihirap ko kung yan ang makakapagpagaan ang loob mo. Hindi ko gagawin yan. Maris, Ang nanay, muli siyang mabubuhay sa katauhan mo. anong ibig mong sabihin? Sabi ko, ang nanay mabubuhay siyang muli. Sa katawan mo, Lorena. Maris, wag. Wag mo gawin to. Kinuha ni Maris ang manikang nakatali sa katawan ni Lorena. Isa-isa niyang itinusok ang mga karayom na hawak. Sa bawat tusok, parang may sumasaksak sa laman ni Lorena. Masakit, mahapdi, ngunit hindi siya makagalaw. Hawak ni Maris ang huling karayom. Ang pinakamahaba at pinakamaitim sa lahat. Itinusok niya ito sa noo ng manika. Kasabay nito isang nakakabinging sigaw ang pumuno sa silid. Tama na! Tama na, Maris! Wag! Tama na yan, Maris. Nagulat ang dalaga. Agad niyang ibinaba ang manika. Kasabay nun ang paghiga ng katawan ng kanyang ina. Napatingin siya kay Mang Celso. Tama na! Tama na, Maris! Anong akala mo, tanda? Kayang-kaya mo akong talunin? Hindi ako nandito para makipaglaban sa'yo. Nandito ako para iligtas ka sa sarili mong kasalanan. Iligtas? Malakas ako't makapangyarihan, tanda. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Mabilis niyang dinampot ang manika at mahigpit na hinawakan to. Muling nanigas ang katawan ni Lorena. Tama na! Tama na, Maris! Hindi mo na mababawi ang buhay ng iyong ina sa ganitong paraan, Maris. Pinapalala mo lang ang kasalanan mo. Mabilis na lumapit si Mang Celso kay Lorena. Inilabas ang isang maliit na bote ng langis mula sa kanyang bulsa at agad pinatakan ng noo nito. Hindi ka magtatagumpay. Pipigilan kita. Dahil hindi mo pwedeng gawing sisidlan ng kaluluwa ng nanay mo ang katawan ng iba.
Wala na akong nanay. Iniwan na niya ako. Siya na lang ang meron ako. Kaya gagawin ko ang lahat para maibalik lang siya. Hindi na siya dapat pang bumalik. Kung gagamitin mo ang katawan ng iba, magiging halimaw na ang nanay mo. Kaya huwag mong gawin ito. Hindi gusto ng nanay mo ang pinagagagawa mo. Alam mo bang hindi siya matahimik? Nagpapakita siya kay Lorena sa panaginip at maging sa realidad para balaan siya sa mga masasamang ginagawa mo sa kanya. Nanginig ang mga kamay ni Maris. Muling tiningnan ng manika sa kanyang kamay. Ngunit bago pa man siya muling makakilos, inihagis ni Mang Celso ang isang dakot na asin sa sahig at bumulong ng orasyon sa suot nitong kahoy na agimat. Napasigaw ang dalaga at napahawak sa kanyang ulo dahil sa bigla nitong pagsakit. Habang nangyayari yun, isang tinig ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang mga tenga. Anak, tama na. Namutla ang dalaga. Napatakbo siya palapit sa bangkay ng kanyang ina. Nay! Nanay ko! Unti-unting tumulo ang luha ni Maris. Nanghina ang kanyang mga kamay hanggang sa nabitiwan niya ang manika. Kasabay nito bumagsak sa sahig ang huling karayom na hawak niya. Ang malaki at itim na karayom na dapat sana'y magtatali sa kaluluwa ng kanyang ina kay Lorena. Bumagsak sa kama ang katawan ni Aling Berta. Tahimik na ipinikit ng dalaga ang mga nakadilat na mata ng ina. Alam niyang wala na ito. Alam niyang hindi na ito maibabalik. Ngunit sa pagkakataong yun, naramdaman niya ang tunay na pagpapalaya. Maris, Dahan-dahang tumingala si Maris kay Lorena. Namumugto na ang kanyang mga mata. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Ilang sandali siyang hindi makapagsalita. Ngunit sa wakas, lumuhod siya sa harapan ng kanyang kaibigan. Lorena, patawarin mo ko. Napatingin si Lorena kay Mang Celso. Halatang naguguluhan. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Galit, awa, o takot. Maris, Alam kong hindi mo ko kayang patawarin agad pero sana kahit papano, mapatawad mo ko balang araw. sinira mo ang buhay ko. Pinahirapan mo ako. Halos ikamatay ko ang ginawa mo. Alam ko, Hindi kita mapapatawad ngayon, Maris. Pero siguro, balang araw. salamat Lorena. Kahit papano, salamat. Mapapatawad kita. Kung patay ka na. Napadilat si Maris nang maramdaman ng malamig at matigas na kamay na sumakal sa kanyang leeg. Hindi siya agad nakapagsalita. Dahan-dahan tumingin siya kay Lorena at agad siyang nanlumo sa nakita. Nanlilisik ang mga mata ng kaibigan at nagkulay itim. May kakaibang puwersang bumabalot sa katawan ni Lorena. Lorena, ano nangyayari sa'yo? Anong pakiramdam, Maris? Mas lalong hinigpitan ni Lorena ang pagkakahawak sa leeg ng kaibigan. Nabigla maski ang albularyo sa bilis ng mga pangyayari. Ang dating nanghihinang katawan nito ay biglang lumakas. Para siyang nabuhay muli. Pero hindi bilang isang ordinaryong tao, kundi isang mabangis na nilalang. Mabilis na umusal ng orasyon ng matandang albularyo. Mahigpit nitong hawak ang kanyang agimat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, dinadalain ko sa iyo, O Panginoong makapangyarihan, na palayasin ang nilalang na walang puwang sa mundong ito. Sa sandaling yon nabitawan si Maris at napahandusay sa sahig. Sapo nito ang leg habang hinahabol ang kanyang hininga.
Huwag mong hayaang lamunin ka, Lorena. Labanan mo ang demonyong sumanib sa'yo. Labanan mo! Ngunit tila wala na si Lorena sa kanyang sarili. Isang nakakatakot na tawang lumabas sa kanyang labi. Isang tunog na hindi likas sa kanya. Sa dingding isang anino ang gumalaw. Anino ng isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Malalaki ang sungay nito. At mahaba ang mga kamay. May matutulis na kuko. Hindi ito mapakali. Ang pagsanib ng demonyo ay bunga ng hindi natapos na ritual. Sa halip na mapanatili ang kaluluwa ng kanyang ina sa katawan ni Lorena, isang mas mapanganib na demonyo ang pumasok sa kanya. Matindi ang galit, takot at poot na nararamdaman ni Lorena sa mga paghihirap na pinagdaanan niya sa kamay ng mangkukulam na kaibigan. Ang mga negatibong emosyon na ito ay naging dahilan upang mas madaling makapasok ang demonyo sa kanyang katawan. Walang espiritual na proteksyon si Lorena laban sa puwersang pumasok sa kanya. Mabilis na naglabas ng isang maliit na botelya ng langis si Mang Celso. Nanginginig pero determinadong kalabanin ng malakas na kalaban. Binuksan niya ito at binuhos sa kanyang mga palad at ipinahid sa kanyang mga braso. Sa kapangyarihan ng dakilang lumikha na siyang hari ng langit at lupa, lumayas ka sa katawan ng dalagang ito! Hindi mo siya pagmamayari! Lumayas ka! Biglang tila nagliwanag ang agimat na kahoy. Nagsisisigaw si Lorena. Tila pumapalag ang kanyang katawan sa bawat salitang binibitiwan ng matandang albularyo. Pakiramdam ng dalaga. Parang may napupunit sa kanyang kaloob-looban. Pilit niya yung nilabanan. Hanggang sa dahan-dahang umangat sa lupa ang kanyang katawan. Hindi niyo ako mapapalayas! Akin na siya! Sa isang iglap lumipad ang mga gamit sa silid. Ang lamesa, ang mga silya, at iba pang bagay sa loob. Pero hindi na tinag si Mang Celso. Itinaas niya ang kanyang agimat at muling sumambit ng mas mahaba at mas makapangyarihang orasyon. Tulungan niyo ako. Sige, ganyan nga, Lorena. Lumaban ka. Labanan mo ang demonyong yan. Huwag mong hayaan na maangkin niya ang iyong katawan at kaluluwa. Hindi! Akin ang katawang ito! Hindi niyo ako mapapalayas! Lorena! Lumaban ka! Huwag mong hayaan ang demonyo na kontrolin ka! Hindi niyo ako mawawasak! Mahihina kayo! Wala kayong laban sa akin! Hindi kami mahina. Kahit gaano ka pa kalakas, tandaan mo, kailanman hindi nagwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Itigil mo yan! Muling itinaas ng matanda ang kanyang agimat at muling umusal ng orasyon. Iwinagayway niya ng pakurus ang agimat. Bumagsak sa kama ang katawan ng dalaga. Sa bisa ng kapangyarihan ng langit, sa liwanag ng banal na apoy, sa dugong inialay ng mga martir, lumabas ka sa katawan niya! Ano to? Nasasaktan siya! Mang Celso, ituloy niyo! Dugo ni Kristo ang magtataboy sa'yo! Hindi ito ang iyong tirahan! Hindi! Akin to! Akin siya! Hindi! Hindi mo pag-aari ang katawan ni Lorena! Hindi! Ito lang wakas mo, masamang espiritu! Ibinuhos ni Mang Celso ang banal na langis sa noo ni Lorena. Hindi! Isang maitim na usok ang unti-unting lumabas mula sa kanyang bibig. Ang anino sa dingding parang sinusunog ng hindi nakikitang apoy. Nagkikislot ito at hindi mapakali. Bumalik ka na sa impyerno! Hindi ka namin kailangan dito! Tuluyan nang lumabas ang itim na usok mula sa kanyang katawan. At sa huling pagkakataon, nakita nilang bumagsak ang anino sa lupa at unti-unting naglaho. Maris? Tapos na po ba, Mang Celso?
Oo. Wala na, tapos na. Ngunit kailangan kong selyuhan ang katawan niya at lagyan ng proteksyon para hindi na siya muling maangkin ng kung ano-anong masasamang nilalang. Salamat po, Mang Celso. Lorena, naririnig mo ba ako? Ako to. Maris, anong nangyari? Huwag ka muna magsalita, Iha. Mahina ka pa. Ang sakit ng katawan ko. Patawad, Lorena. Patawarin mo ko. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo ito mararanasan. Mamamatay na ba ako? Bakit ang tagal? Pagod na ako. Tapos na. Tapos na ang lahat. Huwag ka na mag-alala. Konting tiis na lang, gagaling ka na. Si Mang Celso, siya ang tutulong sa'yo. Mang Celso, salamat. Ay, salamat sa Diyos, natapos din. Kung ano man ang maging parusa niyo sa akin, Lorena, Mang Celso, tatanggapin ko. Ibalik niyo na po sa akin ang sumpang ibinigay ko. Hindi kita mapapatawad kung gagawin mo yan. Ano? May paraan pa po ba para maalis ang sumpang ito na wala nang nasasaktang iba? Meron na. Pero medyo matatagalan ang paggaling mo. Kung yan ang paraan na gusto mo. Kaya ko pa naman po. Yung paghihirap na nararanasan ko. Ayaw kong may makaranas pang iba. Baka hindi niya kayanin. Napayuko si Maris. Pakiramdam niya sa pagkakataong yun para siyang tinamaan ng matalim na kutsilyo sa dibdib. Dahil sa narinig mula kay Lorena. Sa kabila ng lahat ng sakit, takot at paghihirap na pinagdaanan ng kaibigan dahil sa kanya, naroon pa rin ang malasakit nito sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Maris kay Lorena. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hinawakan ng kamay ng kaibigan. Lorena, bakit ka ganyan? Bakit pagkatapos ng lahat iniisip mo pa rin ang iba? Dahil kaibigan kita, Maris. Mahal kita. At gusto ko ring pagbayaran ng mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Maling-mali yung ginawa ko. Si Ryan, kami ang naging dahilan kaya naging ganyan ka. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Maris. Hindi niya alam kung paano babawiin ang lahat ng pagkakasala niya. Napayuko siya at muling humagulgol. Lorena, hayaan mo akong makabawi sa'yo. Hayaan mo akong pagbayaran ng lahat ng masasamang nagawa ko. Pangako hindi kita iiwan. Kahit gaano katagal sasamahan kita hanggang sa paggaling mo. Hindi mo kailangang bayaran, Maris. Mangako ka na lang na wala ka nang sasaktan pang iba. Huwag mo na tong uulitin. Niyakap ni Maris ang kaibigan. Inayos na niya ang bangkay ng kanyang ina at binigyan ng maayos na libing ng araw ding yun. Tahimik si Maris habang nakatitig sa puntod. Hawak ang isang maliit na rosaryo. Alam niyang wala nang babalik. Ngunit sa halip na malungkot, tinanggap na niya ang katotohanan yun. Bilang panimula sa bago niyang tatahaking landas. Si Lorena, bagamat mahina pa rin, ay nagpasalamat kay Mang Celso. Bago siya sunduin ni Ryan pauwi sa Maynila, hindi na siya lumingon sa bahay na minsan niyang tinirhan. Hindi dahil sa galit o takot, kundi dahil alam niyang tapos na ang kabanatang yun sa buhay niya. Sa Maynila, unti-unting tumalab ang mga gamot sa kanyang katawan. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng sagot ang mga doktor sa matagal niyang paghihirap. Isa-isa nilang ginamot ang mga sugat at impeksyon na hindi nakita noon. Kasabay ng paggaling ng katawan niya, ay ang paghilom din ng puso niya. Nakipaghiwalay siya kay Ryan. Ipinaliwanag niya rito na hindi na talaga sila maaaring magpatuloy pa sa kanilang relasyon. Si Maris naman ay nanatili sa kanilang bayan. Tinupad ang pangakong magbago. Hindi niya inasahan ang kapatawaran ni Lorena. Ngunit tiniyak niya sa bawat araw
Mabubuhay siya ng may layunin. Hindi para sa sarili, kundi para makabawi sa lahat ng kasalanan niya. Ipinangako niya sa sariling magiging katulad siya ng kanyang ina. Piniling talikuran ng dilim at gamitin ang kapangyarihan sa kabutihan at sa pagtulong sa mga nangangailangan. Wakas,